po, kumusta po? Nagpapakilala po ang eksperyensyadong terapista Emerlita Constantino o kilala po bilang si Lilet Constantino. Ah, Tara, let's samahan niyo po ako. Mag-share po ako sa inyo ng aking wisdom and knowledge para may alam po tayo sa ating sakit at karamdaman. Pero bago ko po umpisahan, ay palagi po sana nating tatandaan na Diyos po ang nagpapagaling, kaya dapat pasalamatan po natin. Yun na nga po, gusto ko po sana mag-share sa inyo ng aking mga experience sa pagte-therapy sa mahabang panahon. Yun nga po, kagaya po nitong ating mga kamay, meron po tayo ditong anterior, posterior, at saka po supine at prone, lateral, yan po. Yan po yung ating i-discuss. Ito nga po dito sa ating kamay, meron po tayong carpals, metacarpals, at saka po phalanges. Tama po ba yung pagkakabigkas ko? I-correct nyo na lang po kung may mali po sa mga medical term po na mabibigkas ko. Kasi hindi naman po ako doktor at hindi rin naman po ako nagdo-doktor-doktoran. Isa po akong eksperyensyadang terapista na nag-aral po sa DOH at sa TESDA. Yun na nga po, tungkol po dito sa ating mga daliri, sa ating pong phalanges. Meron po tayo ditong distal, middle, saka po proximal. Yan po. At ito po ating middle na to, para po alam niyo po kung kailan po tayo may sakit sa puso, na kapag naramdaman nyo na po, hindi pala po, pagka po yung pong mga ituturo ko po sa inyo ay nakitaan nyo po na meron po kayong ganun sa inyong katawan, maaari na po kayong magpa-check up o magpa-doktor sa malapit na clinic o hospital, dahil sa clinic po meron din po mga doktor dyan para mabigyan po tayo o maresetahan po tayo ng tamang gamot. Yun na nga po, matuto po tayong makiramdam sa ating katawan, kung ano po ba yung mga problema, kailan po tayo merong nararamdaman na kakaiba po sa ating katawan, na wag po nating baliwalain. Kagaya nga po ng mga i-discuss ko po ngayon, paano po ba natin malalaman na meron na po tayong problema sa ating mga ugat, yung tinatawag po nating ugat, paano po natin malalaman na may problema na po tayo sa ating puso o sa ating may high blood na po ba tayo, may problema na po ba tayo sa ating internal organ, kagaya po ng lungs, liver, kidney, prostate, colon. Yan po yung ating hindi po dapat baliwalain, na pagka po may naramdaman na po tayong mga masasakit o mga kakaiba po sa ating katawan, ay huwag na po natin baliwalain para hindi na po lumala at humantong po sa pagpapa-opera. Yun nga po, ito pong ating mga daliri, di po ba meron po tayong, yan po yung mga matitigas na upungan po na yan, mga nerves po natin. Sulatin po natin yung mga gitna. Pag lumubog po yung ating daliri, yan po ay may mga certain points po sa ating internal organ. Maaari pong tayo po ay meron na pong mga problema sa ating pong pectoralis major, dito po sa ating chest, sa ating pong dibdib, sa thoracic cage po natin. Kinakailangan na pong huwag po nating baliwalain. Unang-una nga po, gusto ko pala pong ipaalam sa inyo na sa pamamagitan po ng ating mga daliri ay malalaman po natin at mararamdaman na may problema na po tayo sa ating katawan. Kagaya po nitong ating hinlalaki, ito pong pollax or another term for thumb. Ito pong ating hinlalaki ay nakakonek po sa ating ulo, skull, nakakonek po sa ating brain. Yan po. Ito po ay nasa ating head. Ito naman pong dalawa na to ay nakakonek po sa ating mata, chest, sa ating pong heart. Ito naman po ay sa ating tainga, nakakonek naman po ito sa dito po sa ating pisngi, sa ating pong facial nerve, nakakonek din po siya sa heart, sa ating pong tinatawag po ng mga muscle of the heart. Yan, mga tungkol po sa
ugat po ng ating puso. Sa pamamagitan po ng ating mga daliri ay malalaman po natin na meron na pala tayong kakaibang sakit at karamdaman na nararamdaman po sa ating katawan, at hindi na pala po dapat baliwalain dahil kagaya nga po niyan, puro puto sa puso. Yan po lahat po ay nakakonek po sa puso. At ito nga po ay sa mahabang experience ko po sa aking pagte-therapy, hindi naman po ganun kadali na natuklasan ko po ito, dahil hindi po ko nanatiling isang massage therapist. Pinagyaman ko po yung aking sarili, nagpapa-medical mission po ako, nag-outreach program po ako, talaga pong ginagastosan ko po dahil napakahalaga po sa akin yung form ng human anatomy, para lang po mapag-line-line ko po yon pag uwi ko po sa bahay, tapos po inaaral ko po yon sa aking sariling pagsisikap. At yun nga po, marami po akong natuklasan at naia-apply ko po una po sa aking sarili, sa aking pamilya, at hanggang lumaon nga po ay sa akin na pong kapwa, no? At yun na nga po, kagaya nga po nito, ito po ay nasa ating head, ito po ay sa ating mata, at ito naman po ay sa ating tainga. At ito naman po ay lahat po ay nakakonik sa ating puso. Yan po. Tapos nga po, pag pinindot nyo po yung mga gitna na yan po, yung mga pagitan po ng mga buto na yan, at lumubog po ang inyong daliri, yan po ay huwag nyo na pong baliwalain. Pwede na po kayong, may problema na po kayo sa inyong ulo, maaari po kayo ay may vertigo, may neuralgia, may lockjaw, may blood clot po sa ulo. Yan po yung mga maaring makukuha nyo pong sakit at karamdaman dyan. Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo, hindi po ako doktor, pero yung ma-share ko po sa inyo ay isa na pong simptomas na kayo po ay medyo may malaking problema na po sa inyong katawan. Kasi bakit ko po sasabihin medyo malaki na? Kasi hindi na po pangkaraniwan yan sa na-experience ko po sa aking pagte-therapy. Hindi na po biro, basta lumubog na po ang inyong daliri sa pagitan na yan. Yan po ay mga nakakonek na po sa puso. Kaya kinakailangan nyo na po talagang magpa-check up para hindi na po lumala ang inyong mga sakit at karamdaman. Huwag nyo pong baliwalain hanggat maliit pa po yung chance na magkaroon po kayo ng cancer o anumang pong sakit at karamdaman. Kaya ina-advise ko po talaga na magpa-check up na po kayo sa doktor, dahil sa malaking gastos din naman po pagdating ng araw ang inyong kapupuntahan. Kaya habang maaga po ay maagapan na po natin. Yun na nga po. Unang-una po, experience ko po sa akin pong sarili ay talaga pong, ayan po, yan po ang lagi ko pong mga tinitingnan sa aking katawan. Pag ito po lumubog, may problema kasi may asthma po ako. Pagka po ito lumubog na, dinudurog ko na po yung mga gilid po, yung buto. Kasi nga po, maghahabol hininga na po ko niyan. Kasi hanggat may iwasan po, ayoko pong uminom ng gamot, pero nagpa-doktor na po ako at may gamot po akong tinitake. Kaya pag naman po halimbawa na talagang kailangan ay nagpapadoktor po ako. Kaya nasasabi ko nga po sa inyo na huwag niyo pong baliwalain, kasi ako po ganun nga po, busy po ako hanggat makakaya ko, ay hindi mo po ko talaga mapipilit magpa-doktor. Pero dumating nga po ako sa punto na lumalala lang po yung sakit na nararamdaman ko. Kaya kinumbinsi ko na rin po yung sarili ko na mag-cancel ng schedule para makapagpa-doktor po ako. Yun po tapos nga po, pagka po, ito pong mga dulo ng daliri natin na to, yan po ay nakakonect dito sa ating jaw. Dito po sa ating jaw ay meron po tayong tinatawag na, yan taluntunin nyo lang po yung buto na yan. Yan po ay zygomatic bone. At yan naman din po ay zygomatic muscle na nakakonect po sa ating facial bone o facial nerve na tinatawag. Pero ang facial nerve po natin ay dito po nakakonect sa sentro po ng ating bumbunan. At pag naman po kinonect natin sa ating mukha ay number 7 po yan. Pag ganun po yan. Yan. Yan po. Pag po tinalunton nyo po yan at may tinamaan po kayong mga bukol-bukol, huwag nyo na po yan baliwalain. Magpa-check up na po kayo. Unang-una nga po sa na-experience ko po na pilit ko pong iniintindi yung function po ng ating 12 cranial nerves. Unang-una nga po, nakakonek po siya. Isipin nyo po yung 12 cranial nerve po, nandito po lahat sa ating ulo.
Diyan po sa ating bubunan, ang dami. Hanggang dito po sa may dulo ng tuktok ng batok. Pero ang function po niya ay nandito sa ating buong mukha. Kagaya nga po nung cranial nerve number 1, ito pong ilong. Ang number 2 po, ito pong mata, yung optic po na tinatawag. Number 3 po, ito pong ating kilay. Number 4, yung dito po sa sulok ng ating mata, na nandiyan po yung lacrimal, yung daanan po ng luha. Tapos number 5 po, ito pong, ayan, ito pong ating noo, yung tinatawag po na trigeminal nerve. Gayahin niyo po ako, para po kung maramdaman niyo po na may mga knots po dyan, or may mga clot po dyan sa inyong mga mukha, ay malalaman niyo po na hindi na pala po pangkaraniwan ng inyong sakit. Paano po? Meron po akong dumating na kliyente. Bye-bye po. Love you all. God bless us all. Bye.